Mga amigo, nasa medical observation daw ngayon si BBM. Anong gusto niyong sabihin sa kanya? Yun. Kumakalat talaga ang mga ganitong video na nasa ospital daw si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Dahil ikinakalat nila na may stage 4 cancer. May nabasa ako galing sa isang pare. Pare mismo ang nag-post na sabi niya, sana na ang sakit, ang karamdaman na ito ay makapagpabago daw kay BBM. Naniniwala talaga si Father kaugnay dito. At hindi lang yan, etong si Guanzon, nag-post. Ito post ni Guanzon na nangangamoy na daw ang St. Peter bago ma-impeach si Inday Sara. Kunting stress at droga pa. St. Luke to St. Peter ka talaga. Kaya may post siya na abangan natin sa araw ng kagitingan daw kung lalabas ba si Pangulong Bongbong Marcos. Lumabas. Nang lumabas, abay, iba na naman. AI daw umano. Parehong-pareho mga Lodi, no? O anong masasabi niyo mga loyalistang tanso? O eto ang pinakamalupit dyan mga Lodi. Yung bisita ni PBB. Thank you. Please be seated. Pati ba naman yung pag-thank you mga idol? Pareho-pareho. Yan, kumakalat talaga na yung nakaraang araw ng kagitingan ay AI. At may converted pastor na nagsabi, bakit ang mainstream media daw ay sumang-ayon? Nako, ang dami talagang naniniwala kahit sa kasinungalingan. Pero bilang isang media, bilang isang journalist, sinusuri ko talaga yung dalawang video. At may totoo namang napaulat na nadala sa ospital. No? At ang nadala sa ospital ay si Kitty Duterte pala. May inilabas na mga picture si Senador Bongo. At sabing sana magpagaling ka. Tatalakayin natin ito na bahagi sa itong sinabing AI daw. Tingnan natin kung AI ba talaga ang video noong Abril 9. Samahan niyo. Kumusta? Welcome. Muli ito yung lingkod, Brad Wendell Talimong. Muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. Ang dami na mga nagko-comment at nagalit sa akin. Isa na ito. Kaya isa-isahin natin itong kanilang mga pahayag at umabot na sa punto na kahit ang NPA ang dami umanong pinatay, kaya dahil daming pinatay, so pabor siya sa patayan. At mga pari, sugo daw ng demonyo. So isa-isahin natin yan. Pero bago dyan, para sa ating mga suking taga-subaybay, inaniyahan natin na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo nakabase ngayon, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutan din na i-comment kung saan kayo, lalo na sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa iba't ibang bansa sa mga OFWs. At personal kong magpapasalamat din kay sandali sa ating kapatid na sumusubaybay sa atin palagi, si Hejin
Jung, hello. Dyan sa South Korea. Ingat kayo dyan. Sa lahat ating mga suking taga-subaybay, welcome. At grabe, no? Kumakalat talaga. Hindi lang yan. Meron pang, di ko na lang ipakita, yung picture ni Pangulong Bongbong Marcos. Nandun si Father Flavi at si Senador Risa Hontiveros na para bang tinakita nilang pumanaw na. Hoy, grabe naman yan. So, isang uring sumpa yan. No? Ang simbahan natin, pinapanalangin ang lahat ng mga namuno na sana magabayan sila. Pero grabe talaga ang awayan, di ba? At eto, balikan natin na yung sinabing nagkasakit daw si PBBM, kumakalat yan at sinabi nilang no, from St. Luke patungo na umanong St. Peter. Parang nagmamadali yata kayong may ibang uupo na. Oh. Pero abangan muna kung ano ang resulta sa Abril 14. At pinagdududahan itong video sa kahit na converted pastor, yung pastor noon na naging Katoliko nag-post na AI daw. Sige, susuriin natin. Dahil daming mga nag-content na mga vloggers din na kaduda-duda daw ang video. Tulad dito, Parehong-pareho mga Lodi, no? O anong masasabi niyo mga loyalistang tanso? O eto, so mga loyalistang tanso, ano daw ang masasabi ninyo? Pare-pareho, 2025 na video at 2026 daw. Pareho-pareho. pinakamalupit dyan mga Lodi. Yung bisita ni PBB. Thank you. 2025, 2026, pareho na daw ang bisita. Please be seated. Pati ba naman yung pag-thank you mga idol? Pati na ang pag-thank you, pare-pareho daw, umano. Pareho. Baka hindi po kasi kayo naniniwala mga Lodi na itong video na ito pinagkumpara 2025 at saka 2026. Pinagkumpara niya ang 2025, 2022. Ano sa palagay ninyo? Totoo bro, Endel. Yang pick niya BBM diyan, si Endrele. Sila yung nagpalabas ng pick diyan si Endrele. Sige, tingnan natin ngayon, ha? Okay. So, tingnan natin ito. Tingnan natin. Isa-isahin natin ito. Dahil po natin yung mga iba pang videos. Eto mga Lodi, talagang tinabi po nila ang 2025 at saka 2026. Sa YouTube po galing itong video na to mga Lodi. Panoorin nyo po para masaksihan nyo kung gaano po halos magkapareho ito pong video. So, kung sinabing gaano halos ka magpareho, ibig sabihin, halos lang. Hindi magkapareho. Mamaya pakita ko. Ni-research ko talaga. Pati na yung prayer sa bishop, yung bago lang na-appointed na bishop, siya ang nag-prayer. Pakita natin mamaya. Video noong 2025 at saka ng 2026. Panoorin yung mabuti, mga tansong loyalista ha, at kamustahin nyo na ang kalagayan ni PBBM. Dito, naniniwala talaga sila na nasa ospital si PBBM. Kaya itong video, lalo na noong Pizza 9 ng Abril, may nagdududang AI daw at pari-pariho sa 2025 na video, inedit lang. Ano na mga loyalista tanso? Pagtanggol nyo pa. Eto pa mga Lodi ang malupit. TV Patrol lang nagsabi nito mga Lodi ha. Ayan o. Wow! Ayos din no? Parang nanonood ng pay-per-view. Anak ng tinapay naman oo. So, kung sundan ninyo itong vlogger na ito,
makita ninyo na may pinakita siya na video, pero di naman niya kinukumpara yung 2025 at 2026 na ipapakita natin. Bakit nakaganyan lang, naka big screen lang ang mga manonood? O, di ba? May nag-comment po kay Iloy Bugris, wala daw po, taga-roon daw po sila pero ang tahimik ng lugar na iyon at wala daw pong event. Totoo Okay. ba yun? Yung sinabi niya na walang event doon sa Bataan, o sa, asan ba yon? Walang event daw. Totoo ba yon? Na ang tanong, ba't sinabi mong walang event na ikaw mismo di mo siguradong totoo ba? Yeah? So, yun ang tinatawag na fishing expedition. Parang nangingisda ka sa swimming pool. Sino yung mga taga dyan, mga idol, na nakasaksi na meron pong pagdiriwang ng araw ng kagitingan noong April 9, 2026? Kayo naman po ang mag-comment dito para naman po magkaroon tayo ng idea kung totoo nga po bang throwback itong video ng araw ng kagitingan. Para mapanood po ang full video mga idol, pakiclick po yung link sa ibaba para mapunta po tayo sa aking YouTube channel. Pakisubscribe na rin po para makita nyo po ang full video lang lahat. Subscribe nyo siya para makita ang lahat na video daw. So, yon. Ang kaniyang analysis na wala daw nangyari na activity. Totoo ba umano yon? So, ba't sinabing wala na activity kung siya mismo di sigurado? Okay. Tingnan natin ang media mismo. Dahil ang media bilang bahagi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters sa Pilipinas, meron kaming mga roles sa KBP. At pwedeng matanggal ang aming mga KBP accredited license kung kami ay nag-uulat ng kasinungalingan. No? Pwedeng matanggal yan at kunin. Pero ano ang sinabi sa mga nag-coverage na media? Kung totoo ba? Nakakatawa na ultimo yung event sa Bataan. Kino-question kung totoong nangyari. O Naku, yan, ha? naroroon po ang crew, ang cameraman ko, naroroon sa Mount Bataan. Samat sa Bataan, na taunan din pong ginagawa bilang paggunita po ng araw ng kagitingan. At talagang naroroon siya. Nandun siya. Sabihin ko na rin po namin to, ha. Alam ko, kakilala ko yung mga beat reporters na nandoon. Andun sila. Hindi naman sila na malikmata. Nakita nila talaga. O, ayan. Ngayon, i-analyze natin yung sinabi nilang parehong-pareho talaga umano. No? Parehong-pareho daw umano na video. I-analyze natin, ha? Kung pareho-pareho. Puntahan muna natin ang video noong 2025. Ito po ang video noong 2025. Makita ninyo? Sino ang katabi niya? 2025. Makita niyo yan. O, di ba ang PNP chief, ang Armed Forces chief mismo, si Brownell. O, nakita niyo? Yon. Dito, balikan natin. O, dito, hindi nakasalamin 2025 at ang Armed Forces of the Philippines chief ang kaniyang kasama. So, nakita ninyo yan. No? 2025, makita ninyo yan sa video. Puntahan natin ang 2026. O, ito. Noong Pizza 9 ito nangyari, 2026. O, nakita nyo ba? So, sino ang kasama niya? Diba? Hindi na si Browner mismo ang kasama niya. Ang nakita ninyo dito, nakasalamin na si Pangulong Bongbong Marcos. Napansin ninyo? Balik natin, ha. Iba yung kasama niya. Kumpara
doon sa 2025. Balikan natin ang 2025. Ito, 2025. Si Browner. Sa 2026, noong, In the name of the Father, and of the sandali, Son, and sandali. of the Holy Spirit. balikan Amen. muna natin. Okay, ito. Iba. Di ba? Nakasalamin siya. Okay. Puntahan natin ang prayer. Yung prayer 2025. Ang obispo ang nanguna, pero sa 2025, makita natin kasama ang apostolic nuncio. Ang apostolic nuncio. Pero 2026, di natin nakita sa video ang apostolic nuncio. Ito. As we now begin the program on the 83rd commemoration of the Araw ng Kagitingan, the invocation will be officiated by the Most Reverend Rufino C. Sescon Jr. of the Diocese of Balanga, Bataan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. 2025 ito. Ang simula sa kanyang prayer, pakinggan ninyo. Almighty God, Lord of time and history, Ito ang 2025. Ang prayer ni Bishop nagsimula sa Almighty God, Lord of time and history. we gather once again to remember, give thanks, and implore your inspiration. Dito, 2025, makita natin na nandun ang Apostolic Nuncio. Okay. Punta tayo sa yung wakas ng prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please remain standing for the ceremonial. Ayan. Ang mapansin ninyo, ang MC, sabi niya, na manatiling tumindig, no? Para sa national anthem. Dito tayo sa prayer ni Bishop noong Pizza 9. Ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 2026 ito. God of holiness and heroism, So, you are ang, the source of ang prayer niya nagsimula sa God of holiness and heroism. Sa 25, ang prayer niya, As we now begin the program on the 83rd commemoration of the Araw ng Kagitingan, the invocation will be officiated by the Most Reverend Rufino C. Sescon Jr. of the Diocese of Balanga, Bataan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Almighty God, Lord of time and history, we gather once again to remember. so 2025 yan. No, paano masabi na pareho-pareho inedit lang ang video na ang obispo mismo may pagkakaiba sa simula ng kanyang prayer, kumpara sa 2026. Balikan natin ang prayer ni Bishop sa 2026. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God of holiness and heroism, So nagsimula sa God of holiness and heroism. Punta tayo sa doon sa huling bahagi sa kanyang prayer. Sandali asan ba yon? Sa huling bahagi ng kanyang prayer. Makita natin diyan kung ano ang sabi ng MC. our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you to the Most Reverend Rufino C. Sescon. Sa 2026 ito, nagpasalamat ang MC. 2025 sa As we now begin the program doon sa- on the 83rd commemoration balikan natin of the Araw ng i-analyze natin kung wala bang pagkakaiba. Veteran Cipriano. Sandali. Sa huling bahagi. And of the Holy Spirit. Amen. Please remain standing for the Di ba? Ang MC, mananatili kayo tumindig para sa ceremonial tolling of the bell. yan. So may pagkakaiba 2025, 2026. Kaya yung sinabing
parang inedit lang at walang nangyari, nako, baka may masampahan ng kaso dito, ha? Oh, na nagpakalat ng mga peking balita. Kaya kinumpirma ng media mismo. Na nakakatawa na ultimo yung event sa Bataan. Kino-question kung totoong nangyari. Naku, naroroon po ang crew, ang cameraman ko. Naroroon sa Mount Bataan. Samat sa Bataan na taunan din pong ginagawa bilang paggunita po ng araw ng Kagitingan. At talagang naroroon siya. Nandun siya. Sabihin ko na rin po namin to, ha. Alam ko, kakilala ko yung mga beat reporters na nandoon. Andun sila. Hindi naman sila na malikmata. Nakita nila talaga. Oh, yun, ha? Oh. Pagkatapos, grabe ang kumalat na mga peking balita. Lalo na to, sandali, ano yung sinabi? Ha? Ito ba? Sandali. Okay, ito. Pareho mga no? O anong masasabi niyo mga loyalistang tanso? O eto pinakamalupit yan mga lodi. Yung bisita ni PBB. Thank you. Oh, dahil ba may bisitang foreigner sa 2025 at 2026, sasabihin, pareho talaga edited at ang obispo mismo ang nanguna sa prayer. Pero kung pakinggan ninyo ang prayer, magkaiba ang introduction ng prayer 2025, magkaiba din ang introduction ng 2026. Pati ba naman yung pag-thank you mga idol? Pareho-pareho. So, pati na daw umano yung pag-thank you. Dapat kinumpara muna niya, no? Kung totoo bang magkaiba, magkapariho talaga. At sa ating pagtalakay sa mga isyu na may kaugnayan sa ating lipunan. Grabe. May mga nagkomento dito o na ang komento, bakit daw ako nanahimik kaugnay sa, may bahagi dito kaugnay sa issue sa malita-malitang pera sa korupsyon. Yun ang unang bahagi sa kaniyang pahayag. Na bakit daw ako nanahimik sa mga issue na may kaugnayan sa malita-malitang pera sa korupsyon. Naku po. Bakit mo sinabi na nanahimik ako sa issue na kaugnay sa malita-malitang pera sa korupsyon? Hindi mo ba nakita na tinatalakay ko yan? O kaya pinipili mo lang yung hindi mo pansinin dahil hindi tugma sa gusto mong paniwalaan. Ano ba yan? Diba? So kung ang basihan natin mismo ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte, anong sabi niya? Pakinggan natin si Vice President Sara Duterte, ha? Kung ano ang sabi niya sa malita-malitang pera. Matagal naman matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yun. Napansin nyo ba? Galing mismo yan sa bibig ni Vice President Sara Duterte na ano, ang ganyang ore ng korupsyon kaugnay sa malita-malitang pera, matagal na umano yan umiiral. Kahit noong panahon pa ng kaniyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang tanong dito sa nagkomento, ang tanong, bakit nanahimik ka noon? Matagal na pala yan. So kung talagang laban ka sa korupsyon, dapat consistent ka. Hindi lang maingay kapag kalaban mo, yung umupo ngayon. Pero, tikom ang bibig kapag kaalyado mo ang nagsabi na
matagal na pala yung umieral na problema noon pa sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So hindi ito usapin kung sino ang nagsalita. Ito ay usapin ng prinsipyo. Kung mali ang korupsyon ngayon, dapat mali din ito noon. Walang pinipiling panahon. Pero ang tanong, tulad sa INC, nag-ingay ba kayo? Ha? Nag-ingay ba kayo? Kaya nga, noong muling tinanong si VP Sara, kaugnay sa pahayag niya nitong malita-malitang pera, iniwasan na niya. Ito, Nag-comment si Secretary Ombudsman Remulian. Sinasabi niya, ma'am, nagsimula daw yung maleta delivery sa time ni PRRD, ma'am. Your comment po. So for now, ang focus ng Inday Sara at ng so napansin niyo, very categorical question sa media. Ano ang categorical question and must be answered categorically? Sa media, tinanong siya na ang pahayag ni Remulla, yung malita-malitang pera na kinumpirma naman niya, nagsimula sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balik natin ha, at pansinin niyo ang kanyang sagot. Nag-comment si Secretary Ombudsman Remulian. Sinasabi niya, ma'am, nagsimula daw yung maleta delivery sa time ni PRRD, ma'am. Your comment po. So for now, ang focus ng Inday Sara at ng Office of the Vice President is yung mga kailangan namin gawin para sa So, iniwasan niya ang malita delivery during the Duterte time. Ang focus, yung sagot niya. bayan. Tulad nito, we have an exhibit that showcases the former vice presidents and teaches the children about leadership and anong klaseng leadership ang pipiliin nila sa kanilang pagbabiyahe dito sa ating bayan. Yan ang sagot niya sa tanong. Nag-comment si Secretary Ombudsman Remulian. Sinasabi niya, ma'am, nagsimula daw yung maleta delivery sa time ni PRRD, ma'am. Your comment po. So for now, ang So, iniwasan talaga yan ni VP Sara na sagutin. Dahil may file na siya mismo ang nagpahayag na kung balikan natin na itong problema sa malita-malitang pera, umieral na bago pa man siya naging Vice President. So, kung umieral na ito bago siya nagiging Vice President, of course, umieral na bago naupo ang katandem niya sa unity team na si Bongbong Marcos na grabe ang paglaganap sa mga peking balita ngayon na nag-stage 4 cancer na sa ospital at abangan umano kung makalabas ba ito sa Pizza 9. Lumabas. Ang resulta, pinagdudahan ang video na edited daw at walang pagkakaiba sa 2025. Okay. So, ngayon, meron pang nag-comment dito. Ano pa yung comment niya? Isa-isahin natin ha. Free kayong mag-comment. Maliban dyan. Ito. Ito comment niya. Pansinin ninyo ang comment niya. Sabi niya. Pero bago dyan. Balikan pa natin ito. Mamaya. Sagutin natin. Maraming pinatay ang mga NPA, New People's Army. Pero, anong ginawa niyo? Kumampi ang mga kaparian. Isa akong Katoliko. At mas okay ako sa ginawa ni Tatay Digong. Meron ding EJK ang NPA. Balikan natin yan. Mamaya. Eto pa. Eto pa. Sa ang pahayag niya, kaugnay ito sa Ghost Project, kaugnay ito sa mga problema sa malita-malita din. No? Kaya nagreklamo siya bakit nanahimik daw umano.
Una, tandaan natin, naalala mo ba na noong panahon mismo ni Tatay Digong mo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niya sa kanyang, iwan ko kung press conference ba yun, pero sa TV yun, natalamak ang ghost project sa Department of Public Works and Highways. Sa panahon mismo niya yan. Asan ba yun ha? Napin natin. Ito. Pakinggan mo. Next week, we're still investigating DPWH. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Yan na lang ang konsuelo ng tao na mahuli at mapreso. See? Galing mismo yan kay Tatay Digong ninyo na grabe katalamak umano ang ghost project, ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways, DPWH, sa kanyang panahon noon. Ang tanong, nasaan kayo? Bakit walang ingay noon? Bakit walang nanawagan? Bakit walang nagalit tulad ngayon? Diba? Ngayong ibang tao ang nakaupo sa poder, saka kayo biglang nagiging mapanuri at grabing maingay. Dapat naman talaga mag-ingay pag may korupsyon. Pero ang tanong, bakit noon tahimik kayo? Diba malinaw na may pinipiling panahon at pinipiling target yung inyong pag-iingay? Oh. Ngayon, punta tayo sa isa pang nag-comment. Ano yung comment niya? Ito, may comment siya. Maraming pinatay ang mga NPA. Pero anong ginawa niyo? Kumampi ang mga kaparian. Isa akong Katoliko. At okay ako sa ginawa ni Tatay Digong. Meron ding EJK ang mga NPA. Mga kapatid, sandali muna. Next week, Sandali. we're still... Mga kapatid, na nagsubaybay dito, may nag-PM din sa akin na nagpakilalang Katoliko. Oh. Okay. So, sandali. Meron namang isa ditong nagwala dito sa comment section. Nabasa ko. Pagka-miyembro ka sa Usamis Group. Yun ang problema sa inyo. No? Dahil wala kayong mabigat na argumento, atake personal na. Ito, anong masasabi nyo? Galing mismo sa pahayag, bibig mismo ni Duterte. Ibig ba sabihin, nagsinungaling si Duterte nung sinabi niyang laganap ang korupsyon sa kanyang panahon? Hindi lang yan. Anong sabi ni Duterte? Di niya kaya ang korupsyon. Diba? Maliban sa drugs, na yun ang promise niya, na mawala sa loob ng ilang buwan lamang, pati ng korupsyon. Pero ano ang resulta? Kaugnay sa korupsyon. Sabi ko na hindi ko kaya itong
corruption. Kasi maskin saang, if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As the papers go back and forth inward, that is why nawalaan ako ng Oh, ngayon, sa nagkomento ngayon, ito, sino ba ito? Si Tandayag. Oh. Ngayon, kung against ka sa corruption, i-comment dyan, sino bang malaking isda sa panahon ni Duterte ang nakulong dahil sa corruption? Aber, sige nga, comment ka. Oh, Jay? Oh, huwag magbulag-bulagan. Okay, balikan natin yung komento sa isang nag-comment sa uploaded video natin na ano daw? O eto, sabi niya, maraming pinatay ang mga NPA pero anong ginawa ninyo? Kumampi ang mga kaparian. Kumampi ang mga kaparian, isa akong Katoliko at mas okay ako sa ginawa ni Tatay Digong na meron ding EJK ang mga NPA. No, yan ang kaniyang sinabi. So, totoo, may mga individual na pare at kahit madre na sangkot o pinipiling sumusuporta sa New People's Army. Totoo yan. Meron nga mga pare na naging commander pa ng NPA. Ngunit hindi ito kailanman naging opisyal na aral, doktrina at panindigan ng simbahang Katoliko. Sarili nila yung pagpili. Lumabas sila. Yeah? So, ang kilos ng iilan ay hindi maaring i-generalize yan bilang panindigan ng buong simbahang Katoliko. Kung sundin mo ang ganitong lohika, paano naman yung mga pare na Katoliko na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? At hanggang ngayon, may mga pare pa na ginamit ang pulpito para idepinsa si Duterte. Ibig ba sabihin na ang buong simbahan ay pabor na sa kanyang mga polisiya, kabilang na sa war on drugs dito sa ating bansa? Hindi yan nangangulugan na ganyan. Ang mahalaga, ang tama ay hindi nakabase kung sino ang gumagawa, kundi kung ano ang tama ayon sa moralidad at ayon sa batas. Hindi sapat na sabihin na dahil may maraming pinatay ang NPA ay magiging katanggap-tanggap na din yung extrajudicial killings. Ang pagpatay na walang due process dahil sa ibang bansa nagiging legal yan. So ang pagpatay, mali talaga yan. Kahit sino pa ang gumawa. Estado man o rebuilding grupo. Hindi ito naaayon sa utos ng Diyos. At hindi nito inaayos ang problema ng bansa. Bagkus, pinapalala pa ang problema ng bansa kaugnay sa kawalan ng hustisya. Diba? Sa pananaw ng simbahang Katoliko, malinaw ang prinsipyo. Ang buhay ng tao mula sa sinapupunan hanggang sa libingan ay may digdigan. May dignidad talaga. At hindi dapat kitilin ito. Gaano man siya kamakasalanan. Dahil kahit gaano makasalanan ang tao, may nanatili pa siyang kabutihan. Di ba? At mayroon pa nag-comment dito. Ito, parang sa huling bahagi na lang to. Hindi pa pala. Meron pang iba. Ito pa. Ang komento niya. The voice of the people is the voice of God. Yan ang kanyang pahayag. 90% of the Filipino people loves former President Rodrigo Duterte. Ang ingay niya sa EJK, pero natatakot sa korupsyon sa administrasyong BBM Vangag. Thank you.
Okay. Itong paulit-ulit ninyong bangag si BBM. Palagay natin na totoong bangag siya. Tanong, sa panahon sa unity team nila ni Inday Sara, Vice President Sara Duterte, at ni BBM, di nyo ba binoto si BBM? Di kung yun ang paulit-ulit ninyong sigaw na bangag siya, sino ngayon ang naglagay? Kung totoo na bangag siya, sino ang naglagay? Di ba? Kayo din? Oh. Pagkatapos, yun ang sigaw ninyo? Ha? Okay, balikan natin. Yung sabi niya, the voice of the people is the voice of God. Vox populi, vox Dei. Hindi porket maraming sumasang-ayon ay iyon ay tama na at kalooban na ng Diyos. Ang katotohanan ay hindi. Nakabatay ito sa dami ng mga taong naniniwala. Naalala ninyo yung tinanong ng ating Panginoon Jesucristo ang mga tao at ang mga apostol? Sino ako? Ang sabi ng mga tao, marami nagsabi, ikaw ay si Juan, ikaw ay si Elias, ikaw ay ibang propeta na bubuhay. Ang daming nagsabi. Pero yun ba ay boses ng Diyos na? Pero tanong niya sa mga apostol, sino ako? Si San Pedro lang ang nakasagot, ikaw ang anak sa buhay na Diyos. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock I will build my church. So, hindi porket maraming nagsasabi, yun ay kalooban na ng Diyos, di ba? Dahil ang katotohanan hindi nakabatay kung ano ang paniniwala sa karamihan. Ito'y nakabatay sa moral at katuwiran at sa katotohanan. Kaya nga kung tingnan natin sa Biblia mismo, di ba? Noong pinipili ng mga mamamayan, noong mga karamihang tao, kung sino ang piliin nila, si Barnabas, si Barabas, o si Jesus. Di ba mas pinili ng marami si Barabas? At tinakwil nila si Jesus? Kung sundin natin ang lohika na ang busis ng karamihan ay busis ng Diyos, edi lalabas na ang kalooban ng Diyos na lalabas sa kulungan si Barabas at mas piliin yung mga makasalanang tao. Kaya mali yung the voice of the people is the voice of God ay tama na agad. Hindi absolutong katotohanan yon. Kung sundin natin ang literal at kasaysayan at ang katotohanan, pwede magkamali. Bakit? Halimbawa, may mga pumasa sa ibang mga bansa dahil yun ang pinili ng karamihang mambabatas. Sa paniniwalang the voice of the people is the voice of God. Ano yung napasa? Legal ang abortion sa ibang bansa. Legal ang same-sex marriage sa ibang bansa. Legal din sa ibang bansa ang mercy killing. Legal din sa ibang bansa na pwede maghiwalay yung mag-asawa. Yan. Kung sundin natin ang argumento, ibig bang sabihin na yun ay automatiko ng busis ng Diyos dahil pumasa at nagiging batas? So yung the voice of the people ay hindi maaaring tinig na agad ng Diyos. Of course, mahalaga yan sa demokrasya. Pero hindi garantiya ng moral na katotohanan o kalooban ng Diyos agad. Yeah? Okay. So, ano pa yon? Comment ni... ito pa, comment. May comment pa. Ito, mga komento ito sa pagtalakay natin kay Father Flavie. Sabi na, sugo ng demonyo ang pare na iyan. 2 Corinto 11, 13-14 King James Bible. So, ibig sabihin, posible na protestante ang nagsabi dito. Pero, bago ka magsabi na sugo ng demonyo ang paring iyan, research naman
pag may time. Dahil kadalasan sa mga protestante, ang banat ninyo ay mula sa Santo Papa, sa mga obispo, sa pare, at sa doktrina hanggang sa mga miyembro. Iniiwasan ninyo na batikusin at aatakihin yung nagtatag sa simbahang Katoliko. Bakit? Dahil mapilitan kayo na i-research sinong founder dito. At kung tingnan natin sa kasaysayan, World History by Gregorio Saidi, Philippine Edition, page 123, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is the Catholic Church. This church founded by Jesus Christ. Kasi, kaya mga kapatid, itong pagkalat sa mga fake news, kung tingnan ninyo yang San Mateo 28:11, ang mga nagpakalat diyan hanggang 13, mga kalaban ng ating Panginoon Jesucristo. At kung pabor ka sa fake news, alam niyo, tingnan ninyo ang Juan 8:44. Ang ama ng kasinungalingan ay ang dyablo. Sana hindi kayo magiging anak ng demonyo. 2 Corinto 4:4. Ang demonyo ay Diyos sa buong mundo. Bakit nagiging Diyos siya sa mundo? Na hindi naman siya ang lumikha sa mundo dahil maraming pumipili sa gawain ng demonyo, lalo na ang kasinungalingan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.